Magandang gabi po mga ka-works. Ito na naman tayo. Salamat sa Panginoon at binigyan tayo ng pagkakataon ng magpagbahagi. Ang ibabahagi ko ngayon ay itong karanasan ko sa isang motor na inayos ko noong nakaraang araw, na isang diaphragm type na motor, Yamaha Mio Sporty. Ang kanyang concern ng customer kasi, pag tinatakbo daw niya sa akyatan, nawawala yung puwersa ng kanyang motor, mawawala yung kanyang hatak. Tinis drive ko siya mga ka-works para malaman ko kung ano ba talaga yung sinasabi ng customer na walang hatak. Yun nga, sa pag road test ko, medyo piniit ko yung kanyang oscillator. Pag nasagad ko na siya, medyo nawala yung kanyang hatak. Totoo talaga yung sinasabi ng customer na pag nasagad na yung accelerator, yung throttle niya, mawawala yung kanyang puwersa. At yun, ang ginawa ko, tinanggal ko yung kanyang carburetor at nilinis ko siya. At pagkatapos, ni-road test ko ulit. At sa pag-road test ko mga ka-works, nandun pa rin yung kanyang delay or pagkawala ng puwersa sa dulo ng kanyang throttle. Mas lalo pang lumala na nagalaw ko yung kanyang carburetor, kasi noong una sa pag-road test ko, sa hindi ko pa nagalaw yung carburetor niya, sa umpisa okay lang. Pag dating sa starting, okay siya, walang problema sa kanyang takbo. Pag hindi pa siya umaabot sa kalahati ng piga ng kanyang throttle, okay lang. Ang problema niya, pag nasagad na yung kanyang throttle, na full throttle na siya, talaga mawawala yung puwersa. Ngayon, sa nabaklas ko na siya, nagalaw ko na yung carburetor, kahit sa starting hindi na siya tatakbo, kaya binaklas ko na naman ulit siya, yung kanyang carburetor, at tiningnan ko kung ano ba talaga yung sira na nasa loob, kasi naranasan ko na yan, na itong diaphragm type na carburetor, naranasan ko na walang puwersa sa umpisa, tsaka walang minor, wala siyang idle mga ka-works. Itong mga iba't ibang issue kasi ang nangyayari dito sa carburetor ng diaphragm type, pero magkapareho lang yung kanyang sintomas. Ito ang nangyari sa akin dun sa inayos ko na Mio Sporty, Yamaha Mio Sporty diaphragm type carb, kasi standard yan diaphragm. Ang nangyari dun, tinanggal ko yung kanyang diaphragm at saka yung kanyang piston, binaklas ko siya. At para mas klaro sa inyo mga ka-works,
Ngayon i-demo ko kung ano ang ginawa ko doon sa kanyang carburetor. Akala ko sira yung kanyang diaphragm, yung guma yun sa itaas, kasi nawala na yung kanyang hatak doon sa, kahit sa starting pa lang hindi na siya makatakbo. Pag kunting piga mo lang, naku, parang atras yung kanyang motor. Ngayon i-demo ko sa inyo mga kaworks kung anong ginawa ko doon. Ang ginawa ko doon mga kaworks, ganito siya. Ito siya mga kaworks. Ngayon tatanggalin natin yung kanyang diaphragm para makita nyo kung paano ko inayos yun, kasi minsan lang nangyari sa akin yun, yung ganong trouble or sira. Kasi kadalasan ito yung nasisira, itong diaphragm niya, itong guma, itong rubber. Minsan nabubutas ito. Yan mga kaworks, minsan dito nagbubutas itong kanyang guma, yung diaphragm. At saka yung issue dito, kapag walang hatak sa starting, ito yung diaphragm medyo tumigas, at saka kung minsan may butas, nabubutas siya ito. Yung nangyari sa akin, iba rin yung nangyari doon sa inayos ko na Muse 40. Ito yung nangyari, muntikan ko nang napalitan dito. Medyo mahal pa naman yung guma, yung diaphragm. Meron namang mumurahin pero hindi tayo sigurado dyan. Ito yung nangyari mga kaworks. Pinabilan ko ng karayom. Pinabilan ko ng repair kit sa customer, yung mumurahin lang na repair kit. Tapos pinalitan ko ng karayom. Ito yung nasira sa kanyang carburetor ng customer, itong karayom, kasi malapit nang mabutol dito. Pagtingin ko malapit na maputol dito, may tama na dito sa dulo ng kanyang karayom, yung needle na. Siguro sa katagalan kaya napupudpud dito sa dulo, kaya nagkaroon siya ng hiwa dito, yung parang kanal na malapit na siyang mabutol yung karayom niya. Kaya pinalitan ko ng bago itong karayom. Tsaka dito binalik ko siya dito. Katapos na nabilan ko ng bagong repair kit, kinuha ko yung karayom niya. Tapos ipinalit ko dito yung bago, hindi ko na ibinalik yung kanyang luma. Ito lang pala yung nasira, karayom lang pala. Kaya pala walang hatak. Dali lang mga kaworks, kuha tayo ng longos. Yan mga kaworks, ito na, meron na tayong long nose mga kaworks. Siguro papasok na to. Ayan, tuloy tayo mga kaworks. Tapos napalitan ko na yung karayom na, kasi may tama niya, may tama na yung karayom. Pinalitan ko ng bago. Tapos binalik ko yung pinalitan ko ng bago, tapos ikinabit ko. At saka ayun, pagkatapos na nailagay ko yung kaniyang karayom na bago mga kaworks, ni-road test ko siya. Tapos yun lang ang ginawa ko mga kaworks, pinalitan ko na ng needle.
Tapos ni-road test ko, sa pag-road test ko okay na siya, mayroon na siyang hatak, nawala na yung kanyang delay at saka yung meron na siyang hatak na maayos na yung takbo ng kanyang motor. At yan lang mga ka-works, sana may natutunan kayo sa demo ko ngayon na topic natin ngayon mga ka-works.